Ang ating ebanghelyo ngayon ay tungkol sa konsensya at pananagutan. Sa pamamagitan ng dalawang tao sa ating ebanghelyo ngayon ay sinasabi sa atin ng ating Panginoon kung ano ang dalawang uri ng tao noong kanyang kapanahunan at maaaring dalawang uri din ng mga tao ngayon. Ang unang uri ng tao sa ngayon ay ang mga taong nababaghabag ng kanilang konsensya at pananagutan. At ang isang uri naman ng tao ay ang mga taong maaaring malapit sa Diyos, maaaring malapit sa simbahan, pero laging sinisisi ang iba at mataas ang tingin sa sarili. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ay ang pinakamagandang panalangin. Ano yung pinakamagandang panalangin? O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Ang panalangin ito ay ang pinakamagandang panalangin na sinasabi natin sa Panginoon. O Diyos, ako'y nagkasala, maawa po kayo sa akin. At kung ano man ang dapat kong gawin, ay gagawin ko upang maitama ang aking mali at manaig ang katarungan. At ang panalangin ito ay kailangan ng ating lipunan ngayon, kailangan ng ating bansa ngayon, kung saan hindi na yata umiiral ang konsensya, hindi na yata umiiral ang pag-ako sa kasalanan, hindi na yata umiiral ang pagtanggap ng pagkakasala at kinakailangang pagtutuwid ng buhay upang manaig ang katarungan. Sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, higit nating kailangan ang pag-amin na tayo ay nagkasala at dapat nating ituwid ang ating lipunan at ibalik kung anuman ang ating mga ginawang pagkakamali upang maituwid at maitama ang umiiral na at pairalin ang hustisya o katarungan. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ay muling nagpapaalaala sa atin. Ang Diyos ay laging nakahanda na tayo ay tanggapin. Ang Diyos ay laging nakahanda sa paglapit natin sa Kanya upang humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Nawa tayo rin ay maging instrumento ng pagbabalik loob ng ating kapwa upang higit sa lahat ay magkaroon tayo ng tunay na pagbabago sa ating lipunan o moral recovery na magiging daan sa tunay na pag-unlad ng ating bansa at pag-unlad ng ating lipunan at mga institusyon ng demokrasya sa ating lipunan. Ngayon ay pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan,